Kung akala nyo si Barok ang unang gumamit ng pana, nagkakamali kayo. Sino ba? Si Tarzan. Hindi. Good morning po. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa archery. At kasama natin ang rated #1 archer in the Philippines na magtuturo sa atin kung paano gumamit ng pana. Ayan. Akala ko mga Indian lang mga dito eh. Diba? Alam ko lang. Kuya, si Legolas. #1 archer sa Asia at dito po sa Pilipinas. Makikita ninyo marami na napanalunan itong mga championships sa SEA Games at ito ho ay nagre-represent sa atin, sa ating bansa pagdating sa archery. Yan. Coach Earl Yap. Hello. Good morning. Kumusta ka? Good morning. Coach. Yan. Hello. At gaano katagal ka nang naglalaro ng archery? Actually, yung competition part ng archery, mga 9 years na. But I started out archery mga 8 years old. Wow, 8 years old. But yeah, but from 8 years old hanggang high school, medyo on and off yan. So nangyari sa akin is, I think mga 3rd year high school, biglang nag-kick in yung archery na parang blood ko. So tuloy-tuloy na. There are 3 common bows. First is the traditional longbow, gawa sa kahoy na yew, na walang halong kahit na anong sight or shooting aids. Second is the recurve bow. Ito ang ginagamit sa Olympics. Ito ay mas maigsi sa longbow and made of several thin laminations fixed together in a recurved shape. Third ay ang gamit ni Coach Earl, ang compound bow, the most popular bow today. Ang bow na ito ay mas malakas at mas accurate sa lahat ng klase ng mga bows dahil sa mechanical advantages nito. Sa mga mag-start kagaya namin na wala pang alam sa ganyan, anong dapat na unang gamitin namin at paano kami ma-introduce sa archery? For beginners kasi, ito yung ginagamit ko pang turo. So yung advantage ito is, pwede mo i-adjust na mas mababa yung weight. So nangyayari dyan, kadalasan ng beginners kapag humila ng bow for the first time, hirap sila mag-pull. So parang ginagamit na yung body weight nila. Yes. At least these bows, pwede mo i-adjust na mas mababa yung weight para mas ma-maintain yung posture, yung tamang form sa pag-shoot. Pero affected na nun yung speed ng bala. Yes, yung accuracy at yung speed ng arrow, medyo affected na. So that's why for beginners, kadalasan 5 meters lang, 10 meters. Kasi kapag lumampas ka na yan, medyo Iba na mahirap direction. na. Iba na. Okay, so bukod dito, ano-ano mga kailangang equipment ng isang mag-aaral ng archery? Actually, for beginners kasi, kadalasan very basic lang kailangan mo. If you just want to shoot archery, first kailangan mo yung bow. Bow. So this one, kapag nabili mo, ito na itsura niyan. Mga magkano ang price nito, Coach? Ito kasi, this one is gawa to sa US eh, so may kamahalan. So ito will range from 10 to 11,000. Pero yung hindi US? Yung pinakamura. May mga 4,500. 4,000 to 5,000. Pagdating sa arrow, ano ang ginagamit nyo talaga sa competition? Sa competition is we use carbon arrow. Like ito naman, ito kasi aluminum lang to eh. So malaki siya, at the same time medyo mabigat. Sa competition, we use something half the size of this. Tapos gawa siya sa carbon. So it's smaller but heavier. Smaller. Mas mahal din yung pang-competition. Yung ang isang ganito na arrow, magkano ang nagiging price niya? These would go mga 300 300 pesos ang isa. a piece. Coach, sa araw ba mas may advantage yung mas mabigat? Sa indoor, di masyado. Sa outdoor, medyo may Kasi may advantage. hangin, parang Pero depende stable. rin yan sa size. Kung malaki yung arrow mo, tapos heavy pa yung weight niya, mass weight, walang kwenta. Pero kung maliit siya, pero medyo mabigat, mas okay. Mas stable siya pagka... Mas less yung effects ng wind na i-drift yung arrow na mas malayo. So ito bow and then the arrow and Yes. what are this? Ano yun naman yan? These are more of protection lang. Kasi, yeah, technically, you can shoot the bow and arrow lang. But, kung gusto yung mas mag-enjoy, you can use these two. Like ito, this is your arm guard. Okay. So, nangyayari dito is, kadalasan kung mali ang form, tapos mag-shoot kayo, tatamaan kayo ng string sa arm. So, protection nito para hindi kayo masaktan. Alright. Ito naman, this is what you call your finger tab. Para pwede kayo mag-shoot ng buong araw at di sasakit yung Na hindi ka fingers nyo. magkakakalyo. Yes, yes. Hindi naman delikado ang archery basta't maging maingat lang sa arrow at higit sa lahat, don't shoot without an arrow. Kasi nangyayari dyan, when you pull the bow, Oo. yung limbs mo yung bumabuloktot eh.
Oo. So pag-release mo, yung limbs mo will go back to its normal position. So lahat ng energy from the limbs will go to the string. Oo. And supposedly, May released tinutulak through siya. the arrow. Oo. So kung wala yan, mangyayari is, kapag nabitawan mo, babalik yung energy to the string, back to the limbs. Palipat-lipat hanggang may masira. Okay, yan. Ready na tayo. So, sa Wednesday, ha, abangan nyo po para makita ninyo kung ano yung mga dapat na gawin pag gusto nyo matuto ng archery. Oh, paano, Pons? Ha? Sunod. Wednesday. Tira na tayo. Oh, Wednesday, ha? Coach, Wednesday, ha? Kita tayo ulit. At, Turuan nyo kami. alamin na namin kung paano gamitin yan. Okay? Tara.